PNP? Hindi pwede. Naku, mahati ang AFP tsaka PNP. Nasabi ko na sa inyo, pagka naglabasan ng taong bayan sa kalsada, magtuloy-tuloy yan. Ang daming galit eh. Hindi pwede yung bruskuhan, yung arugante kayo. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Pagkasabihin nyo may proseso. Kung hindi na maniwala ang taong bayan sa proseso, kung hindi na maniwala sa inyo, lahat kayo tanggalin ng taong bayan. Sesanting kayo ng taong bayan. Anong gagawin nyo? Kaya babala lang. Nananahimik ang mga tao, bumoto ng maayos, tapos ang labas ng resulta, baboy. Mag-recount na lang kayo para makita ng lahat. Manual counting, lahat ng boto. Walang botong hindi bilangin. Anong klaseng makina magsabi, hindi pwedeng isalin boto ko? Makina sasabihin, gago pala yan eh. Yung makina ninyo, hindi naman yung, sovereign Filipino people eh. Ba't kami makikinig sa makina? Na dinidiktahan din ng operator ng makina. Kung sinong mga, yung mga, mga computer na expert, mga IT ninyo, na dinidiktahan din ninyo. Kaya mag-manual counting tayo para malinis. Kung wala kayong kasalanan, manual counting, bilangin natin. At pagka nalaman namin na ang resulta talagang binaboy nyo, paano na? Comelec kayo, you're supposed to protect the people. You're supposed to uphold the Constitution. Hindi yung bababoyin nyo, kayo yung mismong bababoy, Comelec. You're a constitutional body, Chairman Garcia. Kaya pakinggan nyo ang taong bayan. Because kung hindi nyo gagawin yan, ikaw lalo, BBM, kung patuloy ninyong bababoyan at yuyurakan ang karapatan ng mga Pilipino, yung katotohanan, yung katarungan, wala kayo sa katuwiran eh. Aalsan tao talaga. Gusto nyo magkaroon tayo ng French-type revolution? Pagpapatayin ng mga tao yung mga nakapwesto? Isa-isa kayong barilin sa luneta? Ganun ang mangyayari. Mariosip kayo. Tapos tatakutin nyo yung mga tao. No, hindi nyo, walang matatakot sa inyo. Mag-declare ka ng martial law, BBM. Subukan mo, mag-declare ka ng martial law. At magde-declare ang taong bayan ng martial law. We will undeclare it. We will declare a people's martial law. At doon yung mararanasan yung buong lakas, yung buong tapang ng taong bayan. Kayong mga susunod sa mga wala sa hulog, mga illegal na gawain, madadamay kayo. Gusto nyo na revolusyon, ganun na mangyayari, kulit ninyo Nasabi na sa inyong hindi pwede yung gusto ninyo. Sundin ninyo ang nakakarami. This is a democracy. This is a democracy. Sundin nyo. Hindi pwedeng aasta kayo na kayo nakapwesto, kayo masusunod. Gagamitin yung konstitusyon sa amin. Mga ulul, you are supposed to uphold the Constitution. Nangya kayo, nilagay lang kayo dyan, mga langaw kayo, pinadapo lang kayo ng kalabaw. Yung kalabaw, hirap na hirap magsaka. Hirap na hirap sa buhay yung kalabaw. Mga walang nga kayo, gagamitin nyo yung sistema laban sa taong bayan, gagamitin ninyo pera ng taong bayan para lang gaguhin lalo ang taong bayan. Hindi tama yon. Kaya, Chairman Garcia, at kayong mga commissioner, pag-isipan ninyo ang susunod ninyong kilos. Pag-isipan nyong maigi yung survival ng Bongbong Marcos at ng buong gobyerno, yung survival ng Pilipinas nakasalalay sa inyo. Pakinggan ninyo ang taong bayan. Bilangin nyo na lang, mano-mano. Di kung lumabas na sa mano-mano tama lang yung resulta. Di masaya. Wala. Di tameme lahat na nagre-reklamo. Pero kung hindi nyo bibilangin ng mano-mano yan, iisipin lalo ng mga kababayan natin, putragis kayo, dinaya ninyo. Kaya kung kayo mga buta na, at lalo pa kayong magpapakabuta, revolusyon ang mangyayari. Revolusyon. Hindi matatakot ang taong bayan na lumabas sa kalsada, mag-unite. Sige pa, gawin nyo yan.
Mag-unite ang taong bayan laban sa inyo at hindi kayo magtatagal. Madadali kayo. At yung Bongbong Marcos, hindi makakatapos. Kala ninyong galit na galit ng tao. Galit na galit, no? Pagka kinakailangan magtayuan ng tao at the right moment, kawawa kayo. Yun nakikita ko kawawa kayo. Kasi sobrang napisa yung mga kababayan natin. Sobrang ginalit ninyo Laganap ang droga, bumalik yung mga laglag bala na punit passport pa, may bago pa no? Nag-hybrid pa Tapos, nag-ano pa kayo? Nagnanakaw kayo. Hindi nyo explica yung ginto, hindi explica yung budget na yan. Nagtagal pa. 81% nakuha. Tapos yung mga pananakot na ginagamit ninyo PNP, NBI, ginagamitan nyo ng batas, talagang sobrang ginagawa nyong abuso. Ngayong eleksyon pa, yung sagradong boto ng bawat isa, bababuyin nyo, kaya, may kalalagyan kayong lahat. May kalalagyan kayo. So, simple, isipin nyo maigi, Comelec, no? Kayo, mga Commissioner, Chairman Garcia, isipin nyo maigi yung ikikilos nyo sa mga susunod na araw. Pagtuunan nyo talaga ng pansin, pakinggan nyo yung taong bayan. Pagka hindi nyo pinakinggan ang taong bayan, kayo mismo, Comelec, ang dahilan sa revolusyon. Yun yung na mangyayari. Pag-isipan nyo, pagtuunan nyo ng pansin, I am warning you na wala akong kinalaman dyan, pero nakikita I'm analyzing things na mauwi tayo sa talagang French-type revolution. Pagpupugutan kayo ng ulo, mga animal kayo. Galit ng taong bayan. Hindi biro-biro yung hindi nyo binilang yung boto ng tao. Hindi biro-biro na nag-vote straight yung mga tao. Ang lumitaw, 3 lang ay pinasok ninyo. Dahil sa kagustuhan ninyong impis ang Inday Sara. Putyan, gusto ninyong yariin ang mga Duterte. Garapalan kayo masyado. Ikaw, Tamba, isa ka pa, masyado kang, gigil na gigil ako sa'yo. Masyado ka na, gahaman. Masyado kang ambisyoso. Ang bumoto sa'yo, ilan lang Ayun, wala kang, hindi ka abot ng milyon nga Tumakbo ka ng mayor, talo ka Matatalo ka. Alam mo, ang aasta ninyo, nakakaano kayo. Nakakainis kayo. Ang mga taong bayan galit na. Kaya wag nyo kaming ginagago lalo. Wag nyo kaming bobolahin. Mga honorable, mga your honor, buwisit kayo. Nandiyan kayo dahil sa taong bayan. Ayusin ninyo ang trabaho ninyo. Pakinggan nyo ang taong bayan. At pagka hindi nyo pinakinggan ang taong bayan, sorry, sinabihan ko kayo, magkakaroon talaga ng revolusyon. At yung revolusyon na yan, hindi kayo patatawarin ng taong bayan. Mag-ipon-ipon na yung galit. Alam nyo ba yung galit ng taong bayan? Hindi lang ngayon. Hindi lang ngayon na 2022, simula kay BBM na yan. It is a culmination of, it's 40 years in the making. 40 plus years mula EDSA revolution na yan. EDSA 2 na yan. Lahat yan, pagsama-samahin mo. Kaya lahat ng kamalian ng gobyerno mula noon hanggang ngayon, even before the Marcos era, senior, pagsama-samahin mo lahat yan kasi pigang-piga na ang taong bayan. Hirap na hirap ang taong bayan. And they will rise up in protest. Matakot kayo. Pupuresayin ninyo yung gusto ninyo, hindi pwede. Pakinggan mo. Garcia, pakinggan mo. Kayong mga commissioner, kayong mga nasa Comelec, pakinggan nyo. You do a manual counting. Tignan natin ang resulta. Pakita nyo sa taong bayan. Butain ninyo ang taong bayan. O, ayan pala. Anong gusto nyo? Manual counting. Yun lang pala. O sige, bilangin natin. Isa-isa. You create the process. You pag-usapan ninyo. Paano natin gagawin to? In the shortest possible time. Hindi, magkakaroon talaga ng crisis.
Pagka nag-declare ang taong bayan ng martial law, remember, the power of the president to declare martial law came from what? The people. The power of the president came from what? The people. The power of the executive, the legislative, the judiciary, all came from the people. Ikaw, Comelec, pitikin ka ng taong bayan. Kayong mga hindi nakakaintindi ng power ng taong bayan, ng konstitusyon natin, it was created for the people, by the people, and of the people. We, the sovereign Filipino people, laging yon dapat ang tanim nyo sa utak nyo. We, the sovereign Filipino people, we only want a good government. We only want service. We only want everything in order. We want peace. We want our ideals and aspirations to be exhibited by the government so that maramdaman namin, hindi, binababoy nyo kami. Kaya ikaw, Comelec, ngayon, nasa iyo nakatuon yung pinaka-ano ng taong bayan. Sa iyo lahat nakatuon. Babuyin nyo, binaboy nyo lahat. Kaya lahat ng galit ng taong bayan, puputok yan, lilitaw yan. And hindi nyo mapipigil. Pagka yan, pinilit nyo ng pinilit, Inday Sara will become the president. And the people will install her as the president. Kayong mga nag-iisip na hindi si Inday Sara ang ilagay, mag-isip-isip kayo. Hindi pwedeng kayo ilagay niyo sarili ninyo. Maghunta kayo, mag-revolutionary government kayo, lalo nasa military. Mag-isip kayo. You cannot fight the Filipino people. The Filipino people will one day rise up, and that might be in the next few days. Pag-ingatan ninyo. Marami ko nakakausap kasi galit eh. Puta na, binoto namin, nag-straight kami, sinasabi ng mga tao. Ba't nagkaganon? Hindi tanga ang Pilipino eh. Tatayo talaga ang Pilipino. And in the next few days, pagka hindi nyo kinalkula ang kilos ninyo, hindi nyo pinag-isipan, mangangalsada ang tao at magtutuloy-tuluyan. And Inday Sara will become the next president. Bongbong Marcos, nangangatog ka siguro, no? Ikaw tamba, tatawa-tawa ka. Hindi pa tapos, akala ninyo. Gamitin yung NBI, gamitin yung military tsaka PNP, takutin nyo pa ang taong bayan. The people will rise up. And by that time, you will never know what hit you. 1 milyon sisiw eh. Kung milyon-milyon yan, yung nationwide, gusto nyo ganun na mangyari? Milyon-milyon? Hindi lang mga leader dyan ng mga sibilyan ang katakutan nyo. Katakutan nyo yung mga retired. Katakutan nyo rin yung AFP nyo at PNP ninyo na sa ilalim, galit na rin. Nag-absentee voting nag-Duterten sila eh. Tapos ngayon pipilit ninyo yung resulta ninyo sa amin? No, di pwede. Gusto niyo subukan? BBM, mag-martial law ka. BBM, mag-martial law ka. Subukan natin. Gusto niyo mag-experiment? Ha? BBM, mag-martial law ka. Subukan natin. AFP, PNP, pagka nag-martial law ang BBM ninyo, subukan nyo. Sumunod kayo kay BBM. Tignan natin. You suppress the people. Sige, tignan natin kung ano mangyayari. Dadamputin nyo taong bayan? No. Ang daming Bonifacyong lilitaw. Mabubuhay yung KKK, yung mga nananalaytay na natutulog. Nagsebo na nga Ginigising ninyo gago kayo. Nagsebo na Wala nang pakingay ibang Pilipino, pero pagka pinwersa nyo yung gusto ninyong mangyari, sige, babuyin nyo pa ng babuyin. Election time is the only time that Filipinos feel important. Kutya, dadaanin nyo sa pera, dadaanin nyo sa panloloko, dadaanin nyo sa gipitan. Papabuyin nyo yung resulta. You are forcing the Filipinos to stand up. And that is very dangerous. You will find yourselves in the middle of an uprising. And you will be sorry. So sorry that you will pray to God
and all the saints na protektahan kayo, and God will not be there. Because God is with the Filipino people. Doon kayo sa demonyo. Mga animal kayo. Init na naman ng ulo ko. Buhay na ko. So, yun lang advice ko sa inyo, Comelec. Garcia, pakinggan nyo yung taong bayan. You do a manual recount. Sasabihin nyo, imposible. No! Nothing is impossible pagka ang kapakanan at katotohanan, ang kinabukasan ng taong bayan ang nakasalalay. Ang future ng bansa natin ang nakasalalay. Nothing is impossible. You follow the people. Pakinggan nyo. You do a manual recount. Di pwede yung takutin nyo pa ang tao. Nya. Takutin nyo. Di pwede. Lahat kayo, palitan kayo lahat ng taong bayan. Gusto nyo mangyari yon? O, tatawanan kayo ng Inday Sara na siyang gusto nyong gulpihin. Tatawanan kayo. She will become the president. And it will be a revolutionary government because the people, not Inday Sara, the people will declare a revolutionary government. Ang ingay ko, ng tao. The people will declare a revolutionary government. Di nyo mapipigil yon. Pwersahin nyo pa. Tatakot-takutin nyo yung tao. Hindi pwede yun. Hasta kayong kala nyo kung sino kayo ng mga hibang na hibang kayo sa kapangyarihan ninyo. Bitay ang abutin nyo. The moment na nag-install ang tao ng martial law, tao ang magma-martial law, tao ang magde-declare na revolutionary government. And I will be so glad na ako ang maging spokesperson ng taong bayan. Tapos nun, biglang banat ng death penalty. O anong gagawin nyo? And the new armed forces, the new PNP, will follow the people. Kaya nga, good luck sa inyo. Pero sa inyo pa, huwag kayong makinig. Hindi pwede yung ginagawa nyong asta, tamba, isa ka pa, tumahimik ka. Kayong mga nasa Congress, pipwersahin ninyo yung gusto ninyo, hindi pwede. Yung taong bayan ang masusunod. Baboyin nyo. Asta-asta kayo. Pagka nag-declare ng martial law taong bayan, tuloy-tuloy yan. Lahat kayo under arrest. Bitay kayo lahat. Gusto nyo yan? Subukan nyo. Sige, galitin nyo pa tao. Alanin yung kayo masunod. Panay kayo mga dispalinghado. Wala kayo sa hulog. Dispalid. Dispalinghado. Ganun ako Dispalid ang tawag ko Blessed morning, sir. Becky SFGF Taiwan. Thank you. Kamusta na, Ma'am Becky? Dorico. Ano ito? Vale Junior. Hi. Erlinda Flores. Hi po. Thank you. Mainit na ulo, no? Erlinda Flores. Hi. Carmen Saday. Carmen. Hi. Javines Vlog. Good morning, Kapdado. Thank you. Christine Jige. Good morning po. Thank you. Susette Tanaka. Good morning po, Sir Dado. Watching from Hong Kong. Christina Hige. Watching from Japan. Kamusta sa mga taga Hong Kong? Si Susette at si Christine sa Japan. Thank you. Crispy pa po. Crispy pata. Gutom na naman ako. Wow, nakachamba. Musta po, Chairman? Okay lang. Magbe-breakfast pa lang. Marami nasikaso. Agang gumising Pagod nga ako kahapon Tapos noon nagdilim yung paningin ko low blood siguro. Puyat-puyat. 2 araw ng puyat Sunod-sunod. Pero excited din kasi yung we're taking strides sa SFGF na kooperatiba, no? Kung mag-ano tayo, kung meron na tayong meron ng SFGF na Billy Goat, no? Kukunin ko mamaya, susundin namin mamaya. Ngayon papatrabaho na o kaya bukas kung may makuha ng tao para ayusin nato. So, sabay-sabay So, tina-timing ko kung paano. Mauna yung 10 kambing, 10 inahin, 1 billy goat. Para meron ng first base.
buntis na, mabubuntis yon. And then susunod na buwan, kuha ulit, 10. 10. So within 5 months, full basis tayo. Well, within 5 months na yun, nagtatanim kukompletohin yan. So yun yung schedule. All happening at the same time. So meron na existing na bahay, ayusin lang ng konti yan, and then hihiwalay si tatay goat, si lolo goat, meron din existing na doon siya ilalagay. Kita nyo naman yung video na doon lang siya somewhere sa Ang iwasan lang natin magkasipon, mahina sila sa sipon eh. So yun yung all is well. Pagod pero happy. Joval Lavides, good morning po sir. Ay siya nga pala, meron akong video ng how to join dun sa SFGF na YouTube, yung isa kong YouTube. Ang pangalan ay Sovereign Filipino Guardians of Freedom. Nandun na yung video 2. Susundan ko yon ng isa pa. Sunod-sunod na yon, para doon kayo mag-subscribe. So, yung mga subscriber ko dito, lipat kayo doon sa kabila. Lalo na kung kayo sasali sa SFGF, it is your concern to be updated. As your chairman, I will update you always what's happening, what's new. So, ang drive natin, basically, in a nutshell, kooperatiba muna, and then, paunlarin natin, and then we go for the corporate, and then we go for the foundation. Yun ang style natin. We want to raise that capital na initially mag-incorporate tayo. Meron tayong 10-20 million na paid up capital. So malaking bagay yung mga kakasali sa cooperative. So automatic yon, magiging stockholders kayo nitong kumpanya na ilalagay. So maganda, nandyan na kayo, stockholders kayo lahat ng kumpanya bago tayo mag-initial public offering a few years from now. Once we do that, tuloy-tuloy na yan. Because we will be generating around target mga 3 billion, and we go land banking, and then we go into real estate development, and then bili-bili tayo ng mga franchise so that continues yung passive income. And yung mga members, mga anak-anak na members, sila rin ang magpapatakbo ng mga natin, mga little companies, little projects. All contributing to the corporate, bayad tayong taxes, okay lang yan, di natin dodoktorin yung financial statement natin, bayad tayo ng tamang tax. Nakatulong pa tayo sa gobyerno, nakatulong tayo in our private capacity sa nation building. Nakatulong tayo, eting government, ito ang mga kababayan natin, ito ang SFGF in between, na we bridge the gap between government, yung mga shortcomings, laxity between the government and the people. We bring the gap closer, we close the gap, tapos nun, pati yung technology, we close the gap. Kung kinakailangan natin lagyan ng mga ang tawag doon, yung satellite na internet, yung kay Elon Musk, ang isang barangay, lagyan natin, lalo na yung mga malalayo, so that they will have access to information. That's very important. A first step in educating our Filipino people. Hindi yung tinatanga tayo nitong mga to And then eventually, if we have so much money going around, we will be able to help the far-flung barangays secure their electricity, secure their water, clean water, livelihood, etc., etc., etc. So, it's malaking bagay makasimula tayo while we are standing up dun sa mga kalokohan ng gobyerno. So, dual yung purpose natin. Okay. So, sali lang yung gusto sumali dun sa SFGF. Mga 5,000 lang ang nag-subscribe. So I would encourage tong mga nakikinig sa akin ngayon dito sa channel, subscribe kayo doon sa kabila. Sovereign Filipino Guardians of Freedom. Whatever money is generated there because of